Nako, matinding bakbakan to sa pagitan ni Cayetano at nila Pinky. At syempre, sa paglaya ni Senator Dante Marcoleta, no? Maaaring mag-join force si Cayetano at si Marcoleta para lang hindi pa bagsakin, ha? Para resbakan tong mga to, nagpakulong kay Senator Dante Marcoleta. Alam natin, wag tayo mag-eng-eng-engan na nagpakulong kay Marcoleta, nag-push dyan. Ayan si Pinky. Isa yan na naduda-duda ng hinala ng karamihan, no? Kasi alam naman natin kay Cayetano, pinus niya, di ba? Mas dihamak naman, mas masakit yung sinabi ni Marcoleta kaysa sa kay Cayetano. Si Cayetano kasi, nagsetala naman, totoo nasaktan na kagad si Pinky yung kredibilidad niya. What if pa kaya si Senator Dante Marcoleta nakaraan? Binakbakan siya, pinahiya siya, mismo sa Senado, ginamit mismo ang plenaryo, napahiya siya. Sa tingin mo, hindi bumaba ang kredibilidad noon? Kaya di ba marami nagsasabi, sabi iba, na si Senator Dante Marcoleta, pinusyaan niya ni Pinky, kaya nakulong yan. Siyempre, alam naman natin, kakampiyan ng administrasyon yan. Una, kaalyansa. Pangalawa, hindi naman lumalaban. Diba? Ganyan lang Lumaro-laro ka lang, sumisway ka lang. No? Iwanan mo taong bayan, doon ka pumanig. Doon sa mga politiko na pansamantala lang, yon pasado ka sa requirement nila. No? Ngayon, eto, bubuksan ng mga dito kung saan halo kaya ng nalalaman. Halo kaya ng mga kaso. May kaso dati si Pinky, halo kaya ni Cayetano. Ganon din naman si Pinky, no? Pero lamang na lamang dito si Cayetano. Alam bakit? Kasi si Cayetano, wala silang mapakitang ebidensya na nag-corrupt si Cayetano. Diyan lang sa Taguig, pinupunti rin nila. Kasi ang Taguig, pwedeng madaling manipulahin. Bakit? Kasi sa Taguig, marami naging kalaban ng Cayetano. Lalo na asawa niya, si Lani. Pwede pagtulong-tulungan sila. Siyempre, pabor yun. Halimbawa, si Lani Cayetano, ang mayor ng Taguig, ha? Lumapit ka lang sa kalaban dati ng mayor Pwede na 'di ba? Naintindihan nyo? Laban ng politika yan syempre. Kaya syempre, lahat ng baho ng Taguig, ililitaw. Ganoon lang yun. Kaya Taguig ang pinupuntirin nila, no? Kaya ngayon, dito, kalkala naman, pati yung Corbito, pati yung Kuratong Baleleng. Tingnan natin kung sino manalo. Plus, tingin ko manalo dito si Cayetano. Kasi malamang sa malamang, paglaya ni Senator Marcoleta, pag nakalaya na, si Senator Marcoleta, bubueltan to no? Sana kalkalin yung Corbito case. Magtulong sila ni Cayetano, no? Pagtulungan nila ni Cayetano. Pero hindi, ano lang yan, mga conclusion lang natin yan na maaring possible kasi nga, syempre, bakbakan to Diba? Ito, pagpakita na to, sila nakikipagbakbakan para sa sarili nila. Sila yan, yung mga nasa taas. Sila Senator Marcoleta at sila Cayetano nakikipagbakbakan, hindi lang para sa sarili nila, kundi para sa taong bayan. Yan ang bakbakan nakikita namin. Hindi namin narinig yan, nakikita namin yan sa mga kanilang ginagawa. Sa araw-araw. Sa araw-araw po na may Senado, na may hearing, nakikita namin kung sino talaga nakikipaglaban sa bayan na to. Walang iba nakikipaglaban sa bayan na to, kundi sila Ayan Cayetano, sila Senator Marcoleta, at iba pa na maraming politiko na nasa panig ng Duterte ang nakikipaglaban para sa bayan. Sila hindi. Unahin mo na lahat. Pinklawan, nakikipaglaban ba? Hindi. Sila nakikipaglaban para sa bayan. Diba? Inuunan nila yung kagustuhan nila para lamang kung saan sila papabor. Diba? Ganon din mga loyalista, pinagtatanggulan nila yung kanilang amo. No? Pero, yung pagtanggulan katotohanan, wala silang pakialam. Ano example? Si Senator Dante Marcoleta Isipin mo na lang, ang ganda-ganda ng panukala Imbestigahan anya ang flood control para mahuli mastermind. Ano sagot ng mga loyalista? Wala anyang mastermind. Si Duterte mastermind. Sipin mo yun? Saka katinuan ng pag-iisip, sabihin mo si Duterte mastermind. Samantalang ang budget 2024. Huli-huli. O ito, painggan nyo po. Net 25 ulit. Paborito natin kasi ito Net 25 ang saga ng mamamayan Bakit? Kasi dito sa programang ito, nandito lahat ng legit na sinasabi, nandito lahat ng paliwanag na walang bias, nandito lahat ang mga impormasyon na hindi sila tatakip. Kasi yung iba nagtatakip, ini-express yung video. Katulad na lang kay Sara Duterte, ini-express na naman yung video niya. Yung nagsalita sa dahig, di ba, si Duterte, ini-express na naman yung video para palitawin sa taong bayan, ito lang ang sinabi ni Sara. Pero yung mismong konteksto, hindi nila binapanood ang buo. Para yung taong bayan na makakarinig, ay oo nga no, nagbanta na naman si Sara. Ganun, parupa tayo na naman Yun ang isipin ng tao. Yun ang mali sa kanila. Dito sa 25, bagaman ini-splice lang yung video para hindi tumagal yung programa, pero napapaliwanag nila. Ang kanila, splice video pero walang paliwanag kung bakit. Basta yung taong bayan mag-isip ng mali. Ganun sila. Dito sa Net 25, hindi. Pero hindi naman lahat ng mainstream media, no? Ang SMN9, okay naman. Diba? Dito talaga sa Net 25, paborito natin kasi dito lang talaga nakikita natin na talaga nahayag na walang takot, di ba? Hindi sila nag-iilangan na ihayag to. Kasi nga iba natatakot baka pag-initan, no? O panoorin po natin to.
O alam mo ba na may statement ngayon si Speaker Martin Romualdez? Na anong pagkakasabi? Ito'y tungkol dun sa kasong kinakaharap niya sa ombudsman, ha? Aha. Ito lumabas ngayon sa parang hinabol niya, ha? Ito hawak ko rin. Meron dyan. Sige, Nasa ating papel, ano? Okay, ano sabi? Ayan. May panawagan po si dating Speaker Martin Romualdez ng pantay na hustisya kaugnay ng investigasyon ng ombudsman laban po sa kanya. Ayon, kinu-question daw po kasi ni Romualdez kung makatarungan ba ang investigasyon dahil umano sa mga testigong ginagamit na anila ay ibinasura na at naharap pa sa kasong cyber libel at saka ng perjury. At binigyang din po niya na hindi siya uurong sa kaso at hindi rin daw po siya natitinag kasabay ng panawagan. Matindi yan. Ba? Nagsalita na siya. Pero di natin alam huwag tayo basta magtitiwala. Sabi ko nga sa inyo, mag-abang lang tayo ng ilang araw pa at panahon. Kasi baka lahat ng ito, isang palabas lang pala na ginawa nila at ang script sila din. Pero sa pansamantala muna sakyan natin ang issue. Palagay natin si Martin nagsalita ng ganito. Talaga dito, gera talaga. Laglaga na to, di ba? Gawin ang sa tingin niya ay tama. Ayan, sino nagpalabas ng statement na ito? Ang kanyang tanggapan? Ayun. Siya mismo. Oho. Meron pa nga, kulang yan Ganun ba ito? Maikli lang ito, sa atin ito ang mga tanong niya. Oo. Ito ba ang patas na investigasyon? Okay. Mga testigong ibinasura na? Mhm. Kinasuhan pa ng cyber libel at perjury? Nako, cyber libel. Napakadali niya, Diyos Mario. Magkano lang piyansa niyan May baligod niya, 10,000 lang piniyansa Tigil-tigilan nyo nga kami, kunwari lang kayo na may kaso si Martin sa cyber libel sa perjury. Kayo naman, Parang pinapahinaan niyo yung kaso ni Martin Parang sinabi, cyber libel. Gagamitin para lang ituro ako at ako. Hindi. Mali pala kakaintindi. Ang kakasuhang cyber libel, yun mga kumuha, 18 Marines, sinasuhan ng cyber libel. Tapos, kakasuhan si Martin para ituro siya. Para lumalabas, yung kredibilidad ng taong tumistigo laban sa kanya, may kaso rin. Alam nyo, sa Pilipinas, wag nyo nga lokohin mga tao. Hindi porket yung isang tao alam ba ako, kriminal ako, may kaso ako, halimbawa, may krimen akong ginawa, no? Hindi ba wala pa akong kredibilidad na may nakita ko magana ako, tinuro ko? Hindi ba ako paniniwalaan sabihin, ay wala kang karapatan magturo kasi ikaw ay kriminal ka, nakulong ka dati, may ginawa ka masama, hindi ka namin paniniwalaan. Ganun ba? Paano ko ako nilang kaisa-isa nakakita na maganakaw? May ebidensya pa ako, may cellphone pa ako, nakuhanan ko pa ng camera, na-videoan ko pa. Sige nga, hindi mo ako paniniwalaan kasi kriminal ako dati o kaya kriminal ako ngayon? May kaso ako ngayon, diba? Ang kaso ko ay mabigat-bigat. Ha? Hindi mo ako paniniwalaan? Ganun ba ang batas ngayon? Ganun ba ang pamantayan ngayon sa Pilipinas? Ha? Ang tawag niyang pinahihinaan niyo yung kaso. Parang gusto na malaman ng tao. Hikaan niya. Pagbibintangan tong tao na to, may kaso naman pala to. Hindi ganon. Hindi ba? Ginawa sa 18 Marines. 18 Marines anya, wag paniwalaan. Bakit? Mga expelled yan. Mga dismiss yung mga yan. Mga naawol yan. Ano naman? Halimbawa, naawol ako sa trabaho ko. Nakagawa ko ng pagkakamali, sa tao lang ako. Ibig ba sabihin sa mga susunod na gawain ko, hindi na ako paniniwalaan, ay wala yan, expelled yan. Ganun ba yon? Antindi mag-isip ng mga to, Yan ang sabi ko sa inyo. Hindi kayo kulang sa kaalaman. Hindi rin kayo kulang sa wisdom. Alam mo, sa kayo kulang? Sa unawa. Di ba? Bakit? Kasi yung puso nyo pinagmamatigas lagi araw-araw. Tamang. Kasi after SONA, biglang kinasuhan ng DOJ. Baka naman ang gamitin niya, kasi ang kukuning state witness yan, si DPW Secretary Manny Bonoan Oo. Baka yun naman ang gamitin, hindi kaya... Hindi, kasama din yung ganon. Corroborating Hindi nga ako nagtatake, na gagamitin yung testigo laban sa former speaker, yung mga sundalong nagde-deliver ng maleta. Tapos kakasuhan nyo ng perjury. Paano? Humina yung kaso na yan. Di ba? Ito ngayon ang ginagamit ni speaker. Ayan Ino-question yung statement nila. Tapos yun ang gagamitin mo palaban dito. Yes, merong cyber libel, may perjury. Tapos yun ang testigo mo.
Di siguro hanap pa ibang testigo, no? Kaya nga, hindi ko maintindihan. Gusto ko talaga ng gobyerno na. Hindi, pinapaikot lang tayo. Kunwari kukulong si Martin, tapos yung 18 maris kakasuhan. Tulong-tulong nga sila, sama-sama sila para pagtakpan yung maleta. Kutin si Speaker. O pahinain Sa tingin nyo, mabubura nyo sa taong bayan yung ginawa nyo sa taong bayan? Sa tingin nyo, kaya nyo pang agapan? Hindi na. Hindi nyo mabubura yan. Hindi nyo mababago isip niya, akala nyo. Lalo ngayon, ginagawa nyo, puro pagkatakip. Haratang-harata na kayo eh. Di ba? Hindi nyo mabubura yan. yung kaso. Bakit nyo kinasuhan ng... Ba't gamit-gamit yung statement na para sa kanila perjury at saka Hindi lang yun. Hindi lang yun, Jen. Yung pagpapail ng kaso sa iba-ibang korte. Yun na nga. Mabigat. Sabi na Atty. Levi Baligon, pinapahirapan yung mga testigo. Yes. Paano kami... Pinipreso nyo lang. Pinipressure nyo, di ba? Kung talagang mali yan, ba't yung papahirapan? Ibig sabihin, nasa tama sila. Pinahihirapan nyo eh. Di ba? Kakasuhan mo sa iba-ibang korte. Hindi na mga to. Pamasahe pala, mahal na eh. Gasolina pala, mahal na eh. Kaya ba ng 18 marins yan? Saan yung sinampe? Yes. Ito naman, kaya Atty. Manscarpio naman, Nelson, nagpahayag daw po, nagpalabas daw po ng pahayag si Atty. Manscarpio matapos na ipalabas ang kanyang mga tax records sa Senate Impeachment Court. Ayon po kay Atty. Carpio, bahagi lamang ng proseso ang pag-usumite ng mga dokumento at hindi ito nagpapatunay ng paglabag sa batas o pagkakasala at binigyang diin niya na dapat muna umanong masuri at matimbang ng maayos ang mga ebidensya alinsunod po sa batas at konstitusyon. Hindi, pinayagan na ng Pangulong Bongbong eh. Oo nga, Diba? may pagpayag na. Ang BIR pala kapag ganyan, kailangan mo ng pagpayag mo na ng Pangulo. No? Tama. Anyway, ito pa, Nelson. Pagpayag ng Pangulo. Tawa ko eh, no? Wala daw kinalaman dun sa impeachment, wala daw Alam mo, dyan pa lang eh. Wala kang kinalaman, talo ka na eh. Kaya sabi ko nga sa inyo eh, hindi mo pwede sabihin na presidente ka, tatanungin ka, may kinalaman ka ba sa impeachment? Wala kang kinalaman? Ay, Diyos ko po. Presidente ka, wala kang kinalaman sa impeachment? Di ba sabi ko nga, ulitin ko sa mga bago kasi araw-araw may bago tayo nakikinig, no? Ulitin ko sa mga bago nakikinig sa atin, ha? Libo-libo rin yan, no? Kayo ba papayag ba kayo? Sabi ng presidente, ng spokesperson ng presidente, wala daw kinalaman ng presidente sa impeachment. Wala kang kinalaman? Paano pala kung totoo na si Sara nangurakot ng 600 million? Paano pala kung totoo? Ini-impeach yung pangalawang mataas sa'yo, pangalawa sa'yo, na mataas sa opisyal ng Pilipinas, wala kang kinalaman? Paano pala kung totoo? So hindi ka pwede mangilang presidente ka, wala akong pakialam dyan. Bala ka Sara, magnakaw ka na magnakaw, wala akong pakialam sa'yo. Paano pala kung yung mga senador kakasabot ni Sara? Hindi siya i-impeach. Wala kang pakialam pa rin, presidente ka? Vice versa natin. Halimbawa, lahat ng senador kakampi ni Sara. Si Sara nagnakaw talaga ng malaking pera. Nakita mo ka ba ng bayan na hakot na? Ikaw, presidente, wala kang pakialam. Sabi mo, wala akong pakialam sa impeachment na yan. Hindi ako mangingialam dyan. Kahit alam mo nagnakaw yung tao, wala ka ng pakialam? Alarma yun. Alarma yan. Doon pala sa salita mong wala kang alam, hindi ka mangingialam, guilty yun. Halatang-halata nangingialam ka. Yun ang aking teorya at pananaw, komentar at opinion. Gets nyo? Ipinagpalagay natin si Sara may kasalanan. Wala kang pakialam? Mag-isip-isip kayo mga kababayan. Mag-isip-isip kayo. Para itong Iran at US. Yan, gera to. Cayetano at versus Pinky. World War. Alam mo kung ano? Ano yan? Ang World War sa pagitan po ni Senador Ping Lacson Na naman? at Senador Alan Peter Cayetano! Bardagulan sila ngayon eh. Pero mukhang mas maraming bala si Senador Ping Ganun ba? Sabi nga, ba't ka makikipaggera sa akin? Ang dala-dala mo lang, Laro ang baril. Toy gun. Tapos hihingi ka niya ng ceasefire. Meron, may bagong bomba? Ayun tuloy daw po ang bagaan ng Senador Ping Lacson at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kaugnay sa umano'y irregularidad sa mga proyekto daw sa Taguig. Pinanggihan daw po ni Lacson umano'y paano ka lang ceasefire o pagtigil ng palitan nila ng mga paratang. Gate niya, ipagpapatuloy daw po niyang pagkasampan na reklamo sa Office of the Ombudsman. Nagpadala na po siya ng mga ebidensya daw kahapon At ang paglalantad daw po ng mga ebidensya sa nakatakdang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee
Naku, nagpatawag na agad, no? Pero hindi na yung may kinalaman sa sa 18 former soldier. Ang iimbestigahan na yata ay yung sa bahagi ng Taguig. Nauna na po sinabi ni Lacson na nagsumite na siya ng dokumentong naglalaman umano ng ebidensya ng doble-dobling pagsingil at iba pang irregularidad sa ilang infrastructure project sa Taguig. Maaari umanong maging batayan ang mga ito ng mga kasong graft, plunder at iba pang mga paglabag sa batas. Sa bahagi naman, Tignan mo silipan talaga, no? Kinakalkal yung sa Taguig, no? Kung ikaw nasa Katinuan, senador ka ng Pilipinas, ano ka warrior ka kumbaga sa Pilipinas Alam mo sa Pilipinas may krisis. At ang krisis diyan yung mga korupsyon na tao, na mga politiko. Kaya ka umupong senador, hindi lang para gumawa ng batas. Kaya ka umupo para magtanggol at manuklas, lalo na blue ribbon ka, chairman kayo dati, talagang gagampanan mo lahat ng para yung tao ipagtanggol sa mga ng api. Sino ba yung ng api? Yung mga nangurakot. Tapos ikaw, senador ka, ang laki ng boto mo nung 2025 election. Umaasa yung mga tao sa'yo na ito gawin mo. Nakatutok ka sa Taguig dahil yung galit mo, inuna mo. Kasi kung talagang wala kang galit sa isang tao, hindi lang Taguig ang uunahin mo, sasabay mo lahat. Di ba? Kita nyo? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang pagiging politiko ngayon, hindi na para sa taong bayan, para sa sariling paghihiganti na. Son, ni Cayetano, ito naman, nasagot naman. Yan may sagutan. Sumagot naman si Cayetano. Anong ceasefire? Hindi ako humihingi ng tigil putukan sa iyo, Bakbakan na. Oo, yan. Hindi ako humihiling ng ceasefire. Ayon po kay Senator Cayetano, hindi niya binanggit ang salitang ito at handa siyang harapin ang anumang investigasyon basta ito ay maging patas. Iginit din po ni Cayetano na walang nalalamang malaking irregularidad sa mga proyekto sa Taguig at hinihikayat daw po ang publiko na hayaan ang mga kinaukulang ahensya tumukoy kung may naganap nga bang paglapag. Binanggit din po ang mga proyektong kinukwestiyon at pakinabang daw po ng libo-libong residente at mga motorista. Kaya, hindi niya dapat maantala mga ito ng walang sapat na batayan. Pero nanindigan doon si Lacson, Narson. Sabagot namang kabila. Sagutan talaga, lehitimo ang pinagbuno ng kanyang yaman matapos itong questionin ng bigla ang paglaki ng kanyang net worth. Mula Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mula daw sa sa real estate. Successful kang negosyante. Di ba? Ibig ko palang sabihin, tumakbo ka pang senador ngayon. Ito sa psychology lang sa psychology tayo. Kaya ka tumakbong senador para makatulong ka sa Pilipinas, hindi sa kahirapan. Pagsugpuin lahat ng korupsyon, number 1 yak. Makatulong ka sa mga batas, senador ka, etc. Matulungan mo sambayan ng Pilipino. Buong Pilipinas. Okay yan. Ikaw kumita ka ng malaking pera. 200 million sa 3 taon, di ka senador. Successful businessman ka. Ibig sabihin, pag pinagpatuloy mo yun, pwede pa lumago 1 bilyon ng pera mo. Tanong, nagpatuloy ba yun ngayon na senador ka na? Dapat nga mas kailangan mo magpatuloy yun habang senador ka. May mga tao ka, mag-hire ka. Milyon na pera mo bakit di ka nagpatuloy sa real estate mo? Tumigil ka na? Ano yan? Parang nanalo ka ng sugal, tapos mamaya ayoko na, tigil na ako. Ganun ba yan? Parang nag-business ka, no? Ito, business ako. Seryoso, business ako. 3 taon ako nag-business. Lumago agad business ko, maraming pera agad ako. Nakakuha ako ng million kagad, masabi natin 20 million. Titigil na ba ako sa business ko? Kasi okay na, 20 million na ako, tapos na ako. Walang ganon kung sa psychology lang pag-uusapan. Mas lalo kang may inganyo pag kumita ka ng malaking pera. Uy, teka muna, nagsari-sari store ka, no? Kumita ng malaki yung sari-sari store mo. Milyon sa loob na 1 taon kasi malaki. Nakapagpatayo ko ng mga mini-mart na malaki. Yung ba, sasabihin mo, naka 100 million na ako, tigil na lahat yan, tatakbo ako senador. Ganun ba yon? Walang ganon. At pag ganon, hindi ganon galing sa business ang pera mo. Nakapagtataka kusang galing. Pero hayaan natin, iimbestigahan yan. Sana mali tayo. po sa 58 million, naging 200 million mahigit Yan, sa loob lamang ng 3 taon.
nung nagkataon pa na wala siya sa Senado. Ayun nga, oh. Di ba? Oo, Oo. oo. Ayon sa senador, nagmula ito sa lehitimong negosyo at real estate transactions. Wow, real estate transaction? Ano kaya yun? Sa real estate transaction ha, pag real estate ka, kung palagay mo building ha, real estate transaction ka, hindi naman milyon, daan milyon kagad kikitain mo eh. Pamilyon-milyon, pa 20 million, pa ganyan. Ano yan, lagi na lang ikaw na laging panalo ata sa bidding o ano? Nang wala siya sa Senado. 3 taon ako nagpahinga eh. Kumita siya ng 200 milyon. Patuloy po ang palitan ng paratang habang hinihintay ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga Kumita sa loob ng 3 years, tumita ng 2 million. Oh, wow! Successful business. Ang business niya pa, real estate ha. Hindi yung business niya, mga paninda. Kasi kung paninda, okay yun eh. Kagaya ng kangkong chips. Kangkong chips, bilyonaryo ka agad yan. Bakit? Gumawa ka ng kangkong chips na mga nasa mga 1 million pakete. Ibenta mo ng tag-100 pesos isa nun eh. O 100 1 million times 100 pesos mo ilan? Di 100 million. Mayaman ka kagad. Pag may binibenta ka, sa real estate, wala ka namang binibentang product yata dun eh. pinakusang irregularidad sa mga proyektong pampubliko. Yung sa latest vlog daw ata ni Senador, anong tawag dito? Cayetano. Oo. Sabi niya, ayun, uso kasi sa inyo ang nang-i-smuggle ng usapin. Hindi ka naman anya kasama, ay parang ini-smuggle mo anya. Tapos using cement, parang may pinapahiwatig sa smuggling sa cement eh. Ano kaya gusto mo iparating din ni Alan Cayetano, no? Hindi ko alam. Tapos nabanggit pa yung yung usapin na, matagal nang usapin yung Dasar Corbito double murder. Dasar Corbito, yan na naman, di ba? Baka imbestigahan ni Seto Marcoleta paglaya. Yung The Corbito case na yan, no? Tapos Cayetano sa Kuratong Baleleng. Pa-investigahan yan sa NBI. Ayan, at saka yung kuratong, ay nako. Investigahan ng NBI yan. Marami na po ang tawag yun, nagiging historical. Hindi Kalkalan ang gusto niya eh. Kalkalan eh. Di ba nakakasagwa pag kalkalan? po hysterical ha, historical. Yung mga ba? Di ba? Eto, pakinggan ulit natin to. Ipagpatuloy natin to. Meron pa? Breaking news! Meron pa? Oo, hinahanap ko dito sa papel natin eh. Hindi ko alam yan ah. May Alam ko, dalawa pangatlo. lang eh. Meron pa? Yung storya ni TJ Mendoza, yung inamin ng ombudsman, Na? may pagkakamali sila doon sa dokumento ni Senador Ruben Padilla. Aba? Saan ba yun? Pakilagay mo nga direct doon sa sa prompter natin. Baka may soft din niya kasi isang press call lang yan. Ganon. Aha. May breaking news eh. Part ng yun eh. Inamin ng ombudsman na nagkamali sila. Meron daw kasi parang nagkaroon ng lapses ata Oo. doon sa pagpapadala nung, di ba sabi ni Senador Robin Padilla nung nakaraan, Yung pinadaan niya sa mail eh. yung sinabi nila na hindi nag-file ng counter Oo. affidavit. Oho. Oo. Ayun pala, sabi niya, mayroon ano ko doon sa Ito. Net 25, News Information Center, sa channel. Inadmit mismo Yeah, ni kita mo na. Ombudsman Crispin Remulla Yan! na nagkaroon sila ng internal procedural lapses Yun! nang sabihin nila na si Senador Ruben Padilla ay hindi sumagot doon sa summons nila Ayun! na binaliwala yung kasong obstruction of justice. Oho. Nagkaroon daw po ng miscommunication. Oho. Kaya hindi na ilagay na nag-submit ng counter affidavit si Senador Ruben Padilla. Oho. Ayun. So pinatutunayan lang na may sumagot talaga. Sumagot talaga. Oho. Kasi nga sinabi niya sa hearing ng Senado, di ba? Napuna pa nga sa doon ng Senador isang tulpo kasi bakit daw ginagamit na venue yung impeachment court. Hindi naman, wala naman daw sa usapin ng impeachment yung may kinalaman doon sa pagsagot ni Senador Ruben Padilla. Aha. Di ba? Oo. Sana daw, anyway, naalala ko lang yung tagpo na yun. Ano? Kaya nga, sinasabi ho, mismo, ngayon din, yung araw na ito, doon sa press ko na yan, nagkaroon daw, acknowledge ha, Nagkandali tuloy-tuloy sila, no? Sa ginagawa nila, no? Sa pinagkakasuhan nila, no? Yan talaga, no? Talagang, sila eh. Sa susunod, magkakandali tuloy-tuloy sila, away-away na lahat sila. Yung mga magkakampi ngayon, sila magkaaway sa susunod. Maniwala kayo.
Sila magdidemanda, sila magpapakulong sa isa't isa. Magkakangulo-ngulo yan. Maniwala kayo. Ko perfect yan. Si Kristo ka sa panahon niya may nagkangulo pa eh. 'Di ba? Sa panahon niya ni Kristo yun ha. Sa langit niya may traitor eh. 'Di ba? Si Satanas eh. Inano si ang Diyos eh. Gusto higitan eh. Dito pa kaya sa lupa? Kayo naman no. Huwag yung sabihin perfect anya ang administrasyon BBM. Lahat sumusunod kay BBM. Perfect. Niloloko nyo kami. Remulla formally acknowledged the internal administrative blunder. Yan. Ayan. At sumulat na raw ho siya ng explanatory letter kay Padilla para ipaliwanag itong nangyari ito. May paliwanag si Ombudsman eh. Meron ba? Oo, katapusan na ngayon eh. Sige, Ombudsman. Sino may katapusan na yan? Yung July. Grabe, no? Lagi katapusan, no? Katapusan na ngayon, no? May talagang binabagay katapusan. May katapusan. Ulitin ko, may katapusan. May matatapos. Ano yon? Yung kwentong bangungot na ito. Panoorin nga natin. Tinatanong ko si Senator Padilla tungkol dito. Kasi alam bakit? Yung team yung galaw nila lahat. Sila Pinky, sila lahat, sila Erwin, Pateto, desperado na lahat. Gumagalaw sila hindi para magtrabaho sa Pilipinas, kundi ipakulong lahat, kasuhan lahat ng mga kalaban nila. Di ba sabi niya ni Banat Bay, lahat kakasuhan, lahat ipapakulong. Mga senador na kakalaban, kukulong lahat. Di ba? Kasi niyo, desperado lahat ng galawan to. Kasi nga, nagkaroon ng problema sa opisina mismo. Yung ating procedure dito is contained in an office order sa rules ng ombudsman ay hindi sinunod ng naglalag. Kaya under investigation ngayon yung naglalag ng communications. Kaya I wrote Senator Padilla explaining nga na yung aming procedure na bawat communication ay dapat malag muna bago ma-filled out ay hindi sinunod ng isang personnel natin dito. Ayun. Meron pala hindi sumunod. Meron pala. Kasuhan nyo ng plunder yan. Ha? Yung sinong hindi sumunod din? Tapusin na natin yan. Yung kanyang kapabayaan. Di ba? So dapat pagka nagpapabaya, tinatapos yan para nang sa ganun napapaalalahanan. Kasi nga, umabot pa sa Senado yan, usapin na yan eh. Muntik Na pang para bagang si Senador Robin Padilla ay binabaliwala yung kautusan nila. Oo, hindi Diba? hinaharap yung kaso. No? Oo. Tinanong pa naman niya yung isang NBI agent na testigo, Oo. ba't di mo hinaharap yung kaso mo? Oo. Pinagtawanan nga sa dun eh. Dahil ikaw nga, hindi ka rin humaharap sa kaso eh. Kaso sa ombudsman, hindi mo hinaharap eh. Oo. Kaya napilitan siya sabihin, hindi po. Oo, napaya sila dun eh. Ako po ay nag-file ng counter affidavit. Yun. Ayan. Yung ginamit ka lang pala niya, snail mail. Oo. Hindi yung direct, hindi pinadala sa tanggapan ng ombudsman. Yung Yun. tinadaan niya sa koreo. So yan, ang tatlong malalaking istoryang yumanig sa maghapon. Nakakayanig pala yan. Nakakayanig. Oo. Breaking news yan eh. Oo. Oh. Pero mas nayanig ako dun sa solar na kakasuhan yung mag-ina. Ha? Kakasuhan yung mag-ina. Tindi, no? Naisipan nila yon. Oo. Sabi ko naman sa iyo, sa kapangyarihan ng ombudsman, kaya nga tawag sa ombudsman tanod bayan. Aha. Kapag ka meron daw nagpasasa sa pera ng taong bayan, Yun. paiimbestigahan talaga nila. Tama naman. Oo. At saka yung kasong ito, gaya ng paliwanag ni Ombudsman Boyeng Remulla, Oo. aba, hindi na maiisip ito ng mga pangkaraniwang tao ng Ombudsman. At saka Ilang taon na raw pa lang ilang nila naisip yan. At saka mabigat yung banggit niya, ha? Oo. Na-damage dito ang pamahalaan. Ghost electricity. Gobyerno, ang napinsala dito. Nako. Ay, naku po, ano kaya mangyayari sa mga susunod, ha? Oho. Pagka ito'y na-file, natural, maglalabas ng warrant of arrest. Oho. Hindi kaya mas maganda dyan, ilipat na lang yung session hall ng Senado sa loob ng Quezon City Quezon Jail. City Jail. Baka Meron doon isang conference na for Pwede. session, di ba? Pwede siguro. At yung mga, kasi mas lalabas dyan, pag dumating ang panahon, Oho. mas kokonti na yung layang senador, no? Lahat nakakulong na. Lahat nakakulong. Mas marami na yun. Kasi tinan mo, ha? Oo. Jinggoy, Kulong. Marcoleta, Oo, kulong. sino pa yung susunod? Yan ba yan? Legarda, Yung Alan Cayetano daw. Alan Baka sumunod na Cayetano. rin. Oo. Robin Padilla. Oo. 5 na. Oo.
Hindi, ang problema, puro sa part ng minority ata Ay, yun. hindi, pagbigyan na natin. Alam mo, sabihin, hindi, hinog na yung kay Joel eh. O, Ayun. hindi, Joel Villanueva, Yan. 6. Yan, yung, Escudero, yung presiding officer. Tama, Oo. nandun na sama ng presiding 7. officer. 7. Sama Hindi, na. pati pa nga si Pia eh. Di ba, na ethics siya. Tapos ipabibigatin pa yun, maaari. Hindi ati di-expect ko ano, ibibintang ng mga yan eh. Si Ligarda nga, di ati alam ko, ikakaso nila eh. Ngayon, nagawa nilang paraan eh. Di ba? Desperado na po yung mga galawan ng mga to. Tama, pati presiding officer, Oh, nagkataon. Oh. Yun bang usapin ng halimbawa, mga online gambling, di ba kasama yan? Eh, kasama dapat yan. Kasi O, pag kami, dapat kasuhan din yan. baka may madami, di ba? Pwede. Mga senador. Nagaganon yan, di ba? Halimbawa, yung Oo. nagkaroon ng anomalya dun sa pagtatayo ng bagong Senate building. Ayan, Nadiscover na, naku po, bilyon-bilyon ito. Sino ba mga kontratista dito? Oo nga, Kaninong semento pang ginamit dito? Nako, mga yari ka, Pinky. pati ang gamitan ng bakal ata yan, ano? Ah, naku, dami. Yari pa. Eh, di umuso ang mga senador. Iimbestigahan ngayon ni Senator Dante Marcoleta yan. Yung simento na yan, ginamit sa Senado. Yung bagong bili na Senado. may kaso yan eh, si Pinky. Hindi naman kaso. Inayag ni Kati Binag yan eh, yung simento na yan eh, yung cement na yan eh. Semento na yan. Cement ba? Cement. Diba? Oo nga, no? Mm. Baka magkita-kita ngayon sa New Quezon City Jail. Pag Oo. nagkataon. Tapos magkakaroon ng session hall doon. Yeah. Pero hindi naman siguro aabot sa ganun. Okay, maraming salamat po sa inyo sa Net25 po. Ito yung bagong komentaryo po ng karunungan at kaalaman at isang content na mga kabuluhan, no? At nakita natin talaga na hindi lang iniisa-isa, sabay-sabay na nila ginagawa. Desperado na. At si Martin, nakita nyo, malapit na sumabog sa galit. No? Talagang, sabi niya, siya lang ang tinuturo ng nangyayari ngayon. No? Abangan natin yung Corbito na yan, sa Kuratong na yan, kung iimbestigahan ni Cayetano o ni Senator Marcoleta, abangan natin. No? Bonus niyan pag natin. Maraming salamat, paalam po sa inyong lahat.